isa na namang mahalagang paksa ang pag-uusapan po natin ngayong araw. Ito po ay mahalagang impormasyon tungkol sa mana o inheritance, Audrey. Marami ka ata nito, Bien. At upang talakayin nga ang usaping ito, ay makakapanayan po natin ang legal expert na si Atty. Cynthia Rojas. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Attorney. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan ng muling maimbitahan dito sa inyong programang Rise and Shine Pilipinas. Okay, good morning po, Attorney. Si Bien Manalo po ito. Attorney, una sa lahat, no, sino-sino po ba yung mga lehitimong tagapagmana sa ilalim ng batas at paano po kung pumanaw na po yung magmamana, pumanaw na tapos wala po siyang anak, Attorney? Dalawa yung tanong mo, no? Yes po. Pero una sa lahat, ang kailangan nating malaman, sino ba ang mga dapat na magmana? Kung ang namatay ay may asawa at mga anak, then ang kanyang estate na tinatawag ay pinaghahatian ng dalawa. Okay? Yung kalahati kasi talagang sa asawa na yon. Doon sa isang kalahati, yung anak at yung asawa at mga anak. So anyway, sino ba talaga ang order of succession natin? Ang compulsory heirs, ang asawa at mga anak. Kung walang mga anak, ang magulang. We have a saying in succession, love descends, pababa, then ascends, papunta sa mga magulang, and then spreads sa mga kapatid. So yun ang sinusunod natin sa ating law on succession. Okay, ito, Attorney. Ano po ba yung mga legal na pamamaraan para matiyak na yung ipapamana ay maayos po na maipapasa sa mga nararapat na tagapagmana? Well, una sa lahat, no, yung legitimate children na tinatawag, yung totoong, yung mga anak sa kasal, wala tayong problema dyan. Sila ang otomatiko na nakikita ng batas na talagang magmamana. Magkakaproblema tayo sa mga illegitimate children, no, who would inherit one half of the share of one legitimate child. So, paano ba na masisiguro ng mga illegitimate children na sila ay makakamana? Dapat during the lifetime nung namatay, sila ay kinilala. Dahil kung hindi sila kinilala, magkakaroon pa ng problema kung paano nila papatunayan na sila ay talagang anak nung namatay. Okay, tama, no? Okay, Attorney, maaari po bang gamitin ng isang video o voice recording bilang ebidensya ng huling habilin o last will? Ano ang mga legal na pamantayan para tanggapin ito ng korte, Attorney? Okay, ganito ha. Meron tayong batas tungkol sa pagpapamana. Ang tawag namin dito ay formalities na dapat sundin upang ang isang kasulatan ay maaaring sundan ng ating batas. Yung unang pamamaraan ay ang tinatamag naming holographic will, which is one na talagang sinulat sa kamay. Lahat ng buong dokumento ay sinulat sa kamay ng namatay. Pero hindi lang yon ang kinakailangan. Ang pagkakasulat na to ay dapat na mayroong witness sa kanyang pagpirma ng papel na yon. Pag any part of this document is not handwritten, then this would not be a valid holographic will. At ang witnesses mo dapat dito ay dalawa. Ngayon, doon naman sa iba, no, kunyari maraming masyadong dapat na ilista, pwede din naman tayo ng tinatawag na yung na-type or notarized will. Pero dito, tatlo naman ang dapat na witnesses. Kung wala ang tatlong witnesses na to, medyo mahihirapan na ma-prove ito. Ngayon, sa makabagong panahon, pwede na ba ang video? Ang video ginagamit sa pag-test, pag-prove na talagang ginawa. But as a will itself, it's not yet allowed in our country. So kahit maghabilin ka gamit ang audio recording or video, Hindi pa rin siya katanggap-tanggap sa korte. hindi pa siya tinatanggap sa korte. Siguro may mga kailangan pang baguhin sa batas. Ano? Pero ito, Attorney, ang mga ari-arian bang minana ay may tuturing na conjugal property kapag ang tagapagmana ay may asawa na? Yes. Okay. Dapat malalaman natin kung kailan ito napunta sa nagmana, no? Kasi kung ito ay nabigay sa kanya bago siya nag-asawa at wala silang kasulatan sa kanilang pag-aasawa o tinatawag na marriage settlement, hindi magiging yan ay kaparte na ng pag-aari ng pag-asawa. Kasi namana niya to during the lifetime of the marriage.
Pero iba ang sitwasyon kung sakasakali na sila ay mag-asawa na at nakapagmana ang isang tao, kasi then it will be totally his or her portion from the estate of kung saan man nanggaling. So, attorney, ano naman So, po dalawang klase yung... to, ha? Yes po. Dalawang klase to. Yung talagang namana mo habang ikaw ay nasa marriage, sa'yo yon talaga. Sa'yo yon talaga. Wala nang kumbaga magiging estate mo. Sa'yo mismo. Pero kapag ito ay namana mo before kayo mag-asawa, ang tinatawag natin ay hindi conjugal na. It is community property. So lahat ng pag-aarian na meron ka at the time na ikaw ay nag-asawa, ay magiging kaparte na ang iyong napapangasawa. Yes. So, attorney, ano naman po yung mga karaniwang pagkakamali ng mga tao no, pagdating sa pag-aayos ng mana at paano po ba ito maiiwasan? Okay. Alam mo, sa panahon ngayon, meron na tayong tinatawag na estate planning. Unfortunately, yung mga tao, di ba, bili lang ng bili ng mga ari-arian at nilalagay nila sa pangalan nila. Pagdating ng panahon, ito yung tinatawag na baka magkaroon tayo ng problema sa pagpapamana. Kasi kung bili ka lang ng bili ng properties at hindi mo alam kung meron na palang estate tax na meron kang babayaran bago maisalin ng mga properties na to sa iyong mga tagapagmana ay may babayaran. Pagkatapos, hindi naman pala handa ang mga nagmana sa iyo, then magkakaproblema kasi madaming babayaran. So, siguro mas magandang tinatawag nating estate planning, na magandang estate planning is kung kaya mo rin lang na ilagay na sa iyong mga anak, mas mabuti pa siguro. Tapos, meron pang sinasabi na yung pagpapamana ng pera, okay? Hindi madali ang pagkuha ng pera ng nasa bangko kasi again, masasubject ito ng lahat ng ari-arian na namatay sa estate tax at pag ito ay hindi nabayaran on time, magkakaroon ng penalties, ng surcharges. So, marami mga bangko kasi very strict. Pag hindi nabayaran ng estate tax, hindi i-release ang pera sa mga naiwan. So, maganda yung diskarte na sinabi ni attorney, no, na kung hanggat maaari, kung may i-acquire kang property ngayon habang buhay ka pa, Yes. Exactly. ipangalan mo na sa iyong mga anak. O kaya, bigay mo yung pera sa anak mo, bilhin mo tong property na ito para wala nang problema sa pagta-transfer balang araw pag bigla kang nawala. So, sana may part itong usapan natin, attorney, dahil ang dami pang tanong eh. Yes. Yung mga insurance pa, marami pa yan eh. So, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon. Ako, interesado si Bien dahil ang dami pong mamanahin ni Bien Manalo. Ayan, maraming salamat po. Napag-usapan natin ang topic na inheritance kasama si Attorney Cynthia Rojas. Muli, maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga.